Hello guys, good evening. Gagawa muna ako ng vlog bago matulog. Flexing my 90s na original na Victoria's Secret na nirigalo ng kukro ko na nagtitinda ng chicharon. Customer ako niya sa ano, customer niya ako sa chicharon. So nirigalohan niya ako ng ganito kasi nagtitinda rin siya ng Victoria's Secret. So yan guys. Pero hindi ito nababagay dito sa sombrero. Kasi itong 90s na to guys. Souvenir ko ito nung nag-dry dock kami on board Disney Magic sa Norfolk, Virginia. Almost a month kami dito. It was my first dry dock year 2000. So I don't know, tama, Disney Magic. In the year 2001, 2, 3, and 4. Hindi ko lang matandaan kung anong year. Basta, nasa Disney ako 2001 to 2004. Ito naman, dito muna. Terno ito. Knitted bag, sling bag, at saka ito. Na binili ko sa MacArthur Mall. So yun guys. Marami akong mga naging souvenir doon. Meron ako dati dito na parang 3 figurine na manika. Hindi ko lang malaman kung saan nakalagay dito. Na binili ko doon sa Norfolk, Virginia sa MacArthur Mall. Pero wala akong fridge magnets doon. Meron akong t-shirt na pamigay ko na may pangalang Norfolk. Ito guys, so. Ayan. Yan. Marami akong picture doon. Kaya lang, hindi ko nakakalungkatin. Ito guys. Ito pala yung barko na yun. Yan. Disney Magic. Ang posisyon ko doon, quartermaster. I was the only lady quartermaster na may duty sa bridge with a navigational officer na ngayon, captain na. Tapos, may duty ako sa gabi na pinagtitimon niya ako ng slide. Gusto niya matraining ako, kaya lang ayaw ng captain kasi ayaw nila yung nahuhuli sa arrival. Kasi may may karagdagang bayad yon. Kaya mayroong mga crew on board at saka passenger on board kasi nagdadagdag ng bayad pagka ganun. At saka pag na-late ka na hindi mo kabisado yung crew on board, pag lumabas ka bilang crew at malate ka, ihahagis na lang yung gamit mo. Bahala ng agent sa'yo. At saka yung mga passport mo, seaman's book mo, yung mga ganon. Tapos agent na lang magbubook ng ng ticket mo. So yun, na-enjoy ko talaga yung yung stay namin. Kahit maraming trabaho. Araw-araw kami sa MacArthur Mall. At saka yung iba nakarating na sa Washington, D.C. Pero hindi ako pinayagan noon guys. Ito, flexing pala oh. Flexing my pictures. Ayan, si Chip and Dale. Hindi ko na ma-identify kung saan dyan si Chip and Dale. Ito pala guys yung barko namin oh. Ayan, inangat. Baliktad. Ayan. Inangat. Andito ako katabi ng captain. Ito yung captain, yung nakaputi. Ako itong nakayelo. Yan, ang dami ng trabaho guys. Yan sa Norfolk, Virginia yan guys. Teka. Ano pa ang capital ng US? Washington DC. Alam po Washington DC. Ayan guys. Oh. Lahat kami sa deck. 2 lang kaming babae. Yung kasama ko, yung first officer, si Margo. Ano bang lahi ni Margo? Yan. Pagka siya ang navigational officer sa bridge at na-duty ako ng bridge, at saka parang, siyempre nakakaboring. Makikita mo doon yung mga barko, tapos i-report mo yun na, kunwari, may degree yan eh. Oo, 15 degree, mga ganon.
on the starboard side. There's a target. There's a target. 15 degrees on the starboard side. Ibig sabihin, nasa right side. So, i-report mo agad yun para at least ma-monitor kasi may tendency na mag-uunahan ba. Lalo na pag cruising sa harapan, dapat mo i-report talaga yun kasi may tendency na magbanggaan kayo. So, yun. Tapos, di ba, nakakaboring, sabi ko. Kunwari, maghaham ako, yung parang kakanta ako. Inaanuhan talaga ako ni Margo, sinasabihin, Marilyn, stop singing. So, ang ginagawa ko na lang, yung nagmumuni-muni ako, ikot-ikot ako, kunwari nandun ako sa right side, starboard side, left side, port side. Mga stars, ang daming stars na nahuhulog sa harapan ko. Ang sarap mangarap. Sabi ko, noong araw, nag-wish lang ako sa stars. Sa dami ng stars na hulog ko. Parang ganun karami ring island ang narating namin, guys. On board naman sa Fred Olsen. Kasi yung barko ko rin sa fourth ship ko na Fred Olsen, maliit siya. Marami siyang, pasok siya sa lahat ng island. Yung mga big ship, hindi makakapasok. Kami nakakapasok. Kaya, world cruiser yung Black Watch. So, yun. Ito pala guys, yung propeller ng barko. Oh. Yan. Yan. See? Mahahawakan mo siya. So, nag-enjoy ako doon na lumalabas kami pagkatapos kasi may free shuttle bus, libre lang talaga ang sakay doon kasi provided yun ng company. Masasarap ang pagkain, tapos pinaranas sa amin yung kumain sa mga passengers restaurant, kagaya ng Lumiere's na sa dingding makikita mo iba-ibang kulay, nandiyan si Mickey Mouse, Minnie Mouse, yung mga nasa movie. Yan. Tapos sa parrot key na serve ka ni Minnie Mouse, Mickey Mouse kung nasa pasahero kung pasahero ang kumakain Tapos yun, may picture kayo doon. Tapos pinaranas din sa amin yung mga sa mga bar na mga exclusive. Pero naranasan ko rin talaga na kumain sa penthouse sa pinakatuktok ng barko na exclusive lang yun na ang pangalan, Palo Restaurant. Kasi yun yung nanalo ako sa raffle draw na you have to guess the location sa picture na nakalagay sa parang Daily Times. Tapos kukuha ka noon kasi talagang piniprint yun para sa sa mga pasahero at saka sa amin din para may info ba yung mga hindi nagdadala magtatanong sa amin kung ano oras ang crew on board nakasulat lahat yan doon at saka mga activities. So, ang ginagawa namin, kumukuha kami niyan para pag tinanong kami sa gangway, alam namin. So, mayroong mga, doon, may section doon na sasagutan mo kung anong location niya. Syempre, alam ko yun dahil nag-iikot ako. So, nasagutan ko yun. Pero hindi, porkit nasagutan mo yun, nang panalo ka na. Kundi, i-raffle draw. Ako yung nabunot. So, yun. Siningitan nila yung aking kabina ng invitation na sa card at saka congratulations, mayroong premyo yon. Yung maliban doon sa date na exclusive restaurant na sa Palo, hindi yun choice ng winner, kundi sila na may ka doon, may date ka doon, tapos pwede kang magdala ng escort. Ang kong escort, yung codec department ko. Tuwang-tuwa siya kasi siya ang napili ko. Tapos, yung chief officer namin Norwegian, nag-suggest siya. Sabi, nandun din siya Kaya sabi, oh, wow, Marilyn, nice clothes. Pero hindi ako naka-dress noon. May picture ako doon Isa-show up ko na lang next, video ko. Tapos, sabi niya, I thought you're gonna choose me. Sabing ganun sa akin. Tapos, nung nandoon na kami, nagtitinginan yung mga pasahero sa amin kasi Pinoy kami, kumbaga crew lang kami, bakit nandun kami? Kasi mahal ang magpa-book doon sa Palo Restaurant. So, nagulat din yung mga kabatian ko na mga manager doon na ibang lahi. So, pinag-serve nila kami, yon.
Tapos ano ko, nahalata ko yung mga pasahero nagtitinginan. Yung iba naman kilala rin ako. Sabi ng kasama ko, "Day, tinitingnan ka, oh." Sabi ko kasi pag atsi, nakikita nila kahit buko may pintura, ano. Para sabi niya, nag-shine ka ngayong gabi, sabi niya. At thank you talaga na ako ang pinili mo na ano, sa date na to, souvenir for a lifetime na ito. So yun, totoo yun guys. Napakaganda ng Palo Restaurant. Alam niyo ang Disney Angara, napakaganda ng barko sa loob. Kailangan wala talagang casino doon. Pero sa mga kids, wow, pag umikot ako, may mga nani doon part-time. Tapos maraming ano doon, mga high-tech na ano, lalo na sa ESPN. Tapos pag nagpo-pool sila, ako ang nakatingin diyan na security. Yon ang aking mga karasan sa Disney guys, napakadami kong kwento la sa barko. Okay, next ano naman, video. Ah, it was pala my first time sa Norfolk, Virginia na almost a month kaming nag-dry dock. Ang next dry dock ko, naranasan ko sa fourth ship ko sa Fred Olsen Cruise Line na sa Bremerhaven, Germany. Almost a month na rin kami doon. Napakalamig-lamig yun. Next, ano ko yung video, hanapin ko muna ay, pinamigay ko pala yung jacket ko doon na ano lang, nang dampot ka lang dyan pagka pumasok ka sa mission. Giveaway lang yun guys. Tapos naglaro kami ng table tennis doon na nanalo ako. Nag-internet kami doon. Okay. Enjoy my video guys. Good evening.